Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryohan lang po natin itong interview ni Dilima regarding po sa sinasabi ni BP Sara na fishing expedition lang yung ginagawang pag-file ng kaso sa kanya ng ombudsman. Kasi nga po, kung alam naman po, abogada ito si Dilima. Naging DOJ secretary pa. Alam niya naman po na pag impeachable offense, ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi pwedeng makialam ang ombudsman sa kaso ni BP Sara. Pero, pwede pong pakialaman ni ombudsman yan kung nakumbik si BP Sara kung pag nag-file ng impeachment complaint doon sa Senado. Pero sa ngayon po, hindi po uusad yan, mga kababayan. Bakit po? Wala po sa jurisdiction pa ni Ombudsman Remulla ang plunder case ni BP Sara. Ito pong pag-file nila ngayon ng plunder kay BP Sara, back up lang po ito sa impeachment na ipapile nila sa February 6. Yun po yung katotohanan dyan. Ituloy lang po natin muna itong kasi nga po, ito, alam naman po natin si Laila De Lima, gigil na gigil po ito sa mga Duterte. Kasi nakulong po ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Convicted po ito, ex-convict po ito, mga kababayan. Ex-convict po ito si De Lima. Naghimas din po ito ng rehas, mga kababayan. Nagmamalinis ito, gumaganti na lang po ito talaga siya. Alam naman po natin na hindi talaga ito titigil ang mga dilawan hanggat walang napapakulong na Duterte. Nagtagumpay na sila kay Pangulong Duterte, kaya lang hindi dito sa Pilipinas pinadala ng ating bangag na gobyerno di umano ayon kay Jaime Marcos doon sa Netherlands. Yun po yung katotohanan, mga kababayan. Ito si De Lima, sama dyan sa pare na anak ng Satanas, alam naman niyang adik ito. Mga kababayan, paano tayo maniniwala sa isang umamin na gumagamit siya ng droga sa loob ng 15 years, mga kababayan? Diba? Paano mo malalaman ngayon kung itong pare na to, tumigil na sa paggumagamit ng droga? Baka naman, Father, magpa-hair follicle test ka rin, mga Father. Para, Father Villanueva, para naman po, malaman natin katotohanan na talagang nagbago ka. O baka ayaw mo ring patulan ang hair follicle test katulad ng presidenteng BBM na ayon umano kay Jaime Marcos, di umano, nalulong sa droga ang buong pamilya ni BBM. Ayon mismo kay Jaime Marcos yan. Hindi ako may sabi niyan. Di ba po? Pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag. Yan po yung favorite song ng ating galang-galang na presidente, mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin itong kay Laila De Lima naman po na interview. Nagpa-preskon po itong lukarit na ito eh. Kasi nga po, regarding daw sa sinabi ni BP Sara na fishing expedition lang itong pinal na kaso sa kanya. Pakinggan po natin si Madam Laila De Lima na mahilig sa saba. Positibong hakbang para kay ML Party List Representative Laila De Lima ang panibagong reklamo na inihain laban kay VP Sara at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y fund misuse sa OVP. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Paano magiging fishing expedition? Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous.
Ito ang buwelta ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na isang fishing expedition ang reklamong plunder na inihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ayon kay de Lima, malicious at baseless ang pahayag ni VP Sara at binigyan diin na may hatol na sana ngayon ang impeachment case niya kung ginamit agad ang mga ebidensya at hindi in-archive ng Senado. Naging bahagi si de Lima sa mga nagsulong ng impeachment complaint laban sa Vice nitong nakaraang taon. Kung nakita yun, yung mga ebidensya na yun, baka by now, tapos na. Few months ago, tapos na dapat yung impeachment. Meron na dapat hatol. Conviction or acquittal. Bukod aniya sa mga nauna ng ebidensya para sa impeachment, naniniwala ang kongresista na nadagdagan pa yun sa ngayon. Samantala, isang positibong hakbang naman para kay de Lima ang panibagong reklamong inihain sa Ombudsman. Kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. That is again a good development in light of the fact na wala pa nga tayong naririnig about the status of the impeachment case, yung impeachment complaint. Bagamat kahalintulad ng naunang impeachment complaint sa Kamara, naniniwala si de Lima na mas detalyado ang bagong 58 pahinang reklamo at may kalakip na mas maraming ebidensya mula sa civil society. Paglilinaw ni de Lima, maaaring dinggin ng ombudsman ang kaso bilang plunder at graft na posibleng iakyat sa Sandigan Bayan dahil lumagpas na sa 50 million pesos ang halagang sangkot. Dagdag pa ng mambabatas, may sapat na panahon ng ombudsman upang suriin ang mga ebidensya habang binigyan diin na kung ano man ang maging resulta ng investigasyon ay maaari ring gamiting batayan para sa panibagong impeachment complaint kay VP Sara sa susunod na taon. Para sa agenda. Yan po ang pinag-ano nila ngayon mga kababayan. Kasi nga po, hindi po talaga may papile ng ombudsman yan. Kasi si VP Sara po, ay hindi po may re-recommenda ng ombudsman sa Sandigan Bayan kasi nga po impeachable offense si VP Sara. Mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan dyan. Eh ito si de Lima, alam naman po ni de Lima yan. Ito po, ang ginagawa po nila, talagang tama yung sinasabi ni VP Sara na expedition lang ito. Bakit? Kasi nga po, paanong hindi expedition? Alam naman po natin na may nakaabang na impeachment complaint sa pagdating ng 2026, February 6, di ba po? Alam naman po natin yan. Nangangati po yung kulangot ko, mga kababayan. Dahil kay de Lima siguro ito. Ngayon, ang nangyari dito, mga kababayan, hanggat hindi umuusad ang impeachment complaint ni VP Sara, hanggang pag-aaral lang sila dyan sa ombudsman. Hindi po talaga maipapile sa Sandigan Bayan yan. Ayon kay de Lima, dahil umabot na daw sa 615 million ang confidential. Ewan ko kasi na-clear na po siya ng COA dyan. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ni Laila de Lima na ebidensya niya na overwhelming daw. Di ba po, mga kababayan? Yan ang kuwan dito, pakinggan. Naniniwala pa ba tayo dito kay Laila de Lima? Alam natin, ex-convict ito. Di ba? Kaya lang naman napalaya ito dahil di umano, ayon sa balita, di umano na ang judge na nag-ano sa kanya ay estudyante di umano niya. Pero mga kababayan, wala ho talagang, ayon sa batas kasi, ng ombudsman, wala pa silang karapatang imbestigahan si VP Sara hanggat hindi pa siya nai-impeach. Ito po, ang ginagawa po nila ngayon, part 2 po yan. Pag hindi po mag-prosper ang impeachment complaint kay VP Sara, yan po yung isusunod nila. Pero, once na mag-prosper po, makumbik si VP Sara, kakasuhan nila ng plunder yan. At may kulong yan, mga kababayan. Yun ang inaano nila. Ngayon pa lang, naghahanda sila sa impeachment complaint pero inunahan na nila yung plunder. Para kunwari, sa isang katutak na dokumentong pinakita nila sa media at sigurado daw na overwhelmed daw yung ebidensya laban kay VP Sara. Baka naman yung mga na yan, mga fake na naman yan. Oh, di ba?
Yan ang nakakatakot. Yan katulad na di umano na meron silang lumulutang na witness na si Madriaga, mga kababayan. Na ayon kay Dilima, kailangan daw talaga kasi totoo daw lahat ang sinasabi ni Madriaga. Eh, galing din kay Billionaire Channel yan eh. Na ayon mismo sa Billionaire Channel, may affidavit na lumabas na galing kay Ramil Madriaga na naging tauhan siya ni BP Sara at naging kaklase pa di umano ni BP Sara si ayon kay Ramil Madriaga si BP Sara sa law. Paano siya naging kaklase? Ayon sa balita ni Billionaire Channel, 1991 magkaklase sila. Paano silang 1991 magkaklase samantala ang pinanganak si BP Sara 1978? Supot na naman itong ebidensya na ito, mga kababayan. 13 years old, nasa law na si BP Sara. Baka naman kakagraduate lang ng elementary, no? O di kaya first year high school na si BP Sara yan. Ngayon, nakasama na ni Ramil Madriaga doon sa law. Ano pinagluloko nito mga to? Diba? Yan ang nakakatakot dyan, mga kababayan. Kasi nga, ang kinuha pa nilang witness, kidnapping ang kaso, no bail. Paano kayo maniniwala dito sa asong ito, mga kababayan? Mapakinggan lang po muna yung interview ni Laila de Lima naman regarding dyan, mga kababayan. Pero alam naman po yan, putok na po sa balita yan, mga kababayan. Pero wag na natin ilapalabas yun kasi kung baka hindi kayo maka-Laila de Lima, baka mainis lang kayo kay Laila de Lima. Kasi alam naman natin, gumaganti lang ito. Kasi alam naman natin, sa panahon ni Pangulong Duterte, napakulong ito. Alam naman natin na mapaghiganti ito. Diba po? Pero siya, 30 years na siya nag-imbestiga doon sa sinasabi niyang Davao Death Squad, pero hanggang ngayon wala pa siyang na-file na kaso kay Pangulong Duterte. Ang nangyari pa, doon pa nila kinasuhan sa ibang bansa. Bakit ito ayaw nila sa Pilipinas kasuhan yung si PRRD? Yun ang fishing expedition, mga kababayan. Ang nagtataka naman ako, siguro ang laki talagang pera na dumaloy doon sa ICC, mga kababayan. Kasi kahit na wala namang warrant of arrest, kahit wala namang may read notice, pero wala namang warrant of arrest, diffusion lang ang dumating, napadala nila si PRRD doon. Kahit labag sa batas ng Pilipinas, pinadala nila. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kaya sana, kayong mga dilawan na pingtae, masyado yung tinitingnan ang confidential fund ni BP Sara, pero mga pipik, bingi kayo sa trilyon-trilyong pera ng kinurakot ng administrasyong ito doon sa flood control, mga kababayan. Yun po ang katotohanan. Bingi sila lahat, pero gising ang diwa nila pag Duterte na ang isyo, mga kababayan. Gising na gising lalo na yung mga dilawan, makabayan black, at ang mga makakaliwang grupo. Gising na gising sa mga Duterte. Pero mga pipit bulag sila pagdating sa trilyon-trilyon pera ninanakaw sa bayang ito, mga kababayan. Bulag, pipi at bingi ang mga grupong ito laban sa mga Duterte, mga kababayan. Di ba po? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya. Nandyan nagkalat sa social media ang mga video ni Saldico. Na sino ang mastermind? Si BBM, di umano. Si Martin Romualdez at si Sandro Marcos, yan ang mga mastermind sa insertion ng flood control. Na wala nang, hindi pa sila naging masiyahan. Sana kahit substandard, ginawa nila yung trabaho, hindi pa sila natuwa, ginawa pa nilang ghost. Dinayukdok talaga nila ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan, kagagaling ang mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Hindi pa kayo tamaan ng kidlat. Buisit kayo sa Pilipino. Mga salot kayo sa bayang ito, mga kababayan.
Yan ang nakakalungkot. O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.